Debaters Convention. I am flesh and I am bone. Rise up, ting ting like glitter. Okay, so magandang gabi sa lahat at muling nagbabalik ang Debaters Convention Live. At meron na naman tayong bagong debate ngayon between Umbril ng Malaya Faith versus Denmark ng Catholic. Yung kanilang topic ngayon is about true church. So ang ating first speaker ngayon si Denmark ng Catholic. Second speaker naman natin si Umbril ng Malaya. Ayan. So bibigyan ko sila nagtitig 10 minutes na first stand. Tapos 7 minutes na pagtatanong. Same yan doon sa rebuttal stage. At ang ating conclusion ay 5 minutes. So, syempre mauuna yung ating second speaker at mahuhuli yung ating first speaker. Ayan. So, since bago, okay, babasahin ko lang yung ating rules ng debate na ito. Debaters Convention rules. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Rule number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds at ang moderator at ang admin ang magbabantay ng 20 seconds sa inyo. So by the way, ang inyong moderator ngayon is Admin Rasha ng Debaters Convention. Rule number 3, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kaagad yan, walang paliwanagan. Ayan. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side at sa rebuttal stand. Sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit na ano, inilatag man o hindi inilatag. Ayan. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa akin, mula sa moderator, ay may kaukulang disiplina. Either bawasan ng 1 minute or daragdagan ng 1 minute. Rule number 7, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no untrue attitude. Rule number 10, no objection during conclusion. Rule number 11, respect the admin and moderator decision is always final. Rule number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating first speaker, Brother Denmark ng Catholic?
Yes, I agree po, moderator. Okay, so sumasang-ayon din ba ang ating second speaker, Bro Umbril ng Malaya? Yes, of course. Okay, so hindi na natin ito patatagalin. 10 minutes bibigyan ko si Denmar. Yung ating time ay naka-flash sa screen. So 10 minutes para sa iyo, Denmar, True Church. Your time start now. Wow. Okay. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At muli po, mga kapatid, narito po ang inyong lingkod, Brother Denmar Santiago ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. Ako po ang inyong CF Clamp Luzon Organizer, mga kapatid. At ngayong gabi ay may balak tayong imisyonin ang isa sa ating kaibigan na nagkiklaim na siya daw ay dating Katoliko. So kung totoo man, mga kapatid, ay charity na natin ito sa kanya yung ating gagawing pag-uusap, no? Ngayon, paano po natin patutunayan, ayon po sa paksa, na ang tunay na simbahan ay ang simbahang Katoliko na itinatag ni Kristo noong unang siglo. Ganito po yan, no? Unahin ko po munang sitasin, nandito po sa the Catholic Catechism of St. Pius X, 1908, page 26. Sabi dito, what is the Catholic Church? The Catholic Church is a union or congregation of all baptized who still living on earth and profess the same faith, the same law of Jesus Christ, participate in the same sacraments, and obey their local pastors, particularly the Roman Pontiff. Okay, i-address ko, mga kapatid, na ang Catholic Church is a body of Christians. Actually, in the Bible, let's go to the biblical basis. No, the true church was prophesied as guiding path to righteousness. Here is the scripture says there will be a highway which we call the way of holiness. Isaiah chapter 35 verse 8. In the New Testament, the church is called the way. Acts 24 verse 14. So the church is a community of the apostles and the faithful who adhere to the doctrine of Jesus Christ. 1 Timothy chapter 6 verse 3. Jesus also said that those who do not listen to his church do not listen to him, and those who rejected his church rejected him. Those who reject his church will be called Gentiles. Luke chapter 10 verse 16 and Matthew chapter 18 verse 17. The Church of God is not the Savior, but it is the instrument of God for the salvation of his people, for it is the one whom God commands to preach and to teach. Those who believe and be baptized will be saved. Matthew chapter 16 verse 15 to 16. Christ said that the truth is entrusted and kept by the true church. This is the Catholic Church. 1 Timothy chapter 3 verse 15. And that wisdom of God is revealed to all of us to become members of the one holy church. John chapter 10 verse 16. And those who remain obedient to this church are the ones who will be saved, according to Ephesians chapter 5 verse 23. So meron po tayong palatandaan ng tunay na simbahan. Una, mga kapatid, one, holy, Catholic, and apostolic. Okay? To summarize, yung tatlo, kasi medyo mahaba yung ika-apat. Yung una is one, according to the page 27 of Catechism of St. Pius. The church is called one because her all children of all ages and places are united together in the same faith, in the same worship, in the same law, and participation to the same sacraments under the same visible head, the Roman Pontiff. So ang simbahan ay pinangungunahan ng iisa, no? Iisang leader. Yun ay ang Roman Pontiff na the Vicar of Christ, si Saint Peter, no? At yung kanyang mga successors. Then the church is called holy because the church is holy because its founder is holy, no? Its invisible head, Jesus Christ, holy. And also the members of her body is holy, and her faith and her laws, her sacraments, and outside of her there is no and cannot be true holiness. Number 3, Catholic,
The church is called Catholic or universal because she embraces the faithful of all times and all places and all ages and conditions, and all peoples are called to belong to her. Pag sinabi natin Catholic, it belongs to the all nations. According to Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Then doon sa Acts chapter 9 verse 31, it says, Ecclesia Kataholos, the throughout all. No, kapag binasa natin sa Merriam-Webster, World History by Webster, page 236, a Catholic is all nations, throughout all, global, and universal. Ayan po yung sinasabi ni Webster, no? So, puntahan natin yung ika-4. Ito yung pinakamahaba, mga kapatid, no? Ito yung apostolic, no? The church is called apostolic because she goes back without a break to the apostles, because she believes and teaches all the apostles believe and taught, that because she is guided and governed by their lawful successors. So meaning, mga kapatid, there must be a successor after Jesus Christ risen and ascended to heaven. Meron siyang ipinalit, no, sa kanya bilang kahalili, no, bilang pinuno ng simbahan, no. Walang iba kundi si Saint Peter, no. Matthew chapter 16 verse 18, he says there, upon this rock, no, and you, Peter, and upon this rock I will build my church. The church is founded upon Peter, who is the foundation stone of the church. And according to Ephesians chapter 2 verse 20, the church is founded upon the apostles. Okay? So ang additional proof, no? John chapter 21 verse 17, Jesus said to Peter, "Feed my sheep," no? So the church is entrusted to Saint Peter. At ano ang katunayan niyan, mga kapatid? No, according dito sa Information Almanac, makikita po ninyo dito po sa Information Almanac, no, yung walang putol na kasaysayan ng mga Santo Papa. Ano? Babasahin ko po sa inyo yung page, no? Ang page po ng Information Almanac na sinasabi ko sa inyo ay nandun po sa page 181. Ayan. So, ganoon din sa ating church document na tinatawag nating Annuario Pontificio. No, this is the what you call the list of popes from Saint Peter to Saint Francis. Okay, wala pong putol yan. Saint Peter, Saint Linus, Saint Liberatus, and etc. and so forth, no? So marami-rami po yan to mention. Okay, let's go by to the history naman. Sa history, sino po ba yung pini-persecute noong unang siglo? Basahin po natin World History by O'Brien, page 138. The principal reason why the Roman state tried to crush the church, ito yung church, no? May binabanggit na church. Alin ito? Was a political one. It forbade the Catholic Church to exist. In the year 64 to 68 AD, Nero started the persecution of Christians. So therefore, according to the history, the first and early Christians are called Catholics. No, Catholic Christians. Okay? So, we have proof, no? We have proof from the Bible itself, no? From the Bible itself in the history, and according din dito sa document ng mga Protestant, no? Ito, basahin natin, isang Protestant na si C.H. Turner. Si C.H. Turner po, mga kapatid, si Protestant. Ano po sabi niya? Nasabi niya, we of the Church of England, the Protestant scholars in general, since the Reformation have failed to give its due weight to testimony supplied by the New Testament, in particularly by the Gospels, to the unique position there ascribed to Saint Peter, Catholic and the Apostolic, page 181. Another Protestant scholar ang nagpapatunay, Dr. Trevor Jailand, sa kanyang book The Church and the Papacy, page 55, Petra or Kepa literally denotes the apostle himself as rock. No, dito tinatag ang simbahan. And it is on Peter as the rock that the foundation of the new
ecclesia are to be laid. No, this is Protestant scholars that proving that the Catholic Church is the one true church founded on Saint Peter on the 1st century. So napakaliwanag, the true church since the 1st century until now is the Catholic Church. Thank you so much, and this is my first presentation of tonight. Okay, so dyan nagtatapos ang first stand ni Brother Denmar ng Catholic. So dadako na tayo sa ating 7 minutes sa pagtatanong. So bibigyan ko ng 7 minutes si Umbril na magtanong. Okay, bro Umbril. Okay. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay. Unang muna babatiin ko si Denmar. Ito ay privilege ko to, hindi sa iyo. Salamat sa nagkausap tayo, no. Ito ay para sa pagbubukas ng gabi, bro. iba. Yan, magandang gabi ito. Yan, para sa lahat. Ngayon, ang una kong tanong, importante, since we're talking about true church. So, the real meaning, true. Totoo. True church. What is the definitions of true for you? What is the definitions of true para sa'yo? The definition of true, no, pag sinabi natin true, original. Yes, ito nga, sinasagot ko. The definitions of true is original, nauna, no, nakakabit sa apostolic, no, and historically proven na siya yung tunay na simbahang itinatag ni Kristo. Next question, please. Okay. Next question. Then what is the meaning of church para sa'yo? Church. Simbahan. The meaning of church is the body of Christians. No, the body of Christians, the first church. No, sinabi ni Kristo, Matthew chapter 16 verse 18. Ang ibig sabihin ng simbahan, brother, no? Body of members of Christian, no? Yung mga Kristiyanong sumasampalataya kay Kristo. Okay? Okay, what is the meaning of purity? Next question. What is the meaning of purity? Purity po. Hello? Ano? Purity. Meaning ng Kalisay. purity? Yep. Yes, purity. Cleanliness. It is walang, yes, purity nga. Since we're talking about malinis, no? Walang linis. bakit ng karumihan. Yes. What is the real meaning of Alpha and Omega? Alpha and Omega. Okay, the alpha, actually, the alpha and omega is the first and last, no? That is the, yes, literal definition is first and last. Okay, according to Revelations chapter 1 verse 8 and 22:16 ng Revelation. Next question. Ano po para sa inyong tunay na unawa? Unawa. Okay, ang tunay na unawa, kapag inunawa natin, kailangan, yes, unawa. No, when we say understanding, it must have a discernment. Discernment, exegesis ng ating mga binabasa, proof texting o yung proof reading, kasi hindi pwede tayo yung mag-i-skip tapos bibigyan natin ng self-interpretation. It must be compare with spiritual things. No? Okay, so next question. Then what is the meaning of Holy Spirit for you? Spiritual. Holy Spirit. Okay. Okay, maganda. Okay, Holy Spirit. Actually, the Holy Spirit is God. No, the Holy Spirit gives by Jesus Christ
The Holy Spirit is sent by Jesus Christ to the apostles to become their advocate, to become their guidance, not to become their correction. Kaya nga sinabi ni Jesus, no, here is the Spirit of truth, no, katotohanan. Magtuturo sa inyo, maglilid sa inyo sa katotohanan. Okay. So next and then question. What is possession para sa iyo? Possession. Possession. Yep. Yes. It might have possession, no? Ito pagmamay-ari, no? Kapag sinabi natin I will build my church, pagmamay-ari ni Kristo. Hindi pwedeng pagmamay-ari nung ibang grupo, no? Kaya nga my church it. Okay? It possesses the nature that meron siyang owner. Okay? So next question. Gusto kong ulitin mo yung sinabi mo na what is the meaning of Catholic again? Since we were talking about the true church, then what is the real meaning of Catholic? So again, according to the Catechism, the Catholic. Yes. Okay, when we say Catholic, no, Good evening. the Catholic, the all times, all places, all ages and conditions, and all people belonging to a one group that's spread out throughout the whole world, no. Kaya nga according to Matthew chapter 28 verse 19 to 20, sila ay kumalat sa buong mundo. So Catholic means universal, global, no. Yun. Okay. Next question. Okay, what else? What is the meaning of blood sa Bible? Blood. Again, sorry, pardon, hindi ko narinig. Dugo. Ano po ang ibig sabihin ng tunay na Pardon? kahulugan? Dugo. Hindi ko narinig. What is the real meaning of blood? Pakiulit. What is the meaning of blood? Hello? Dugo. Love. Kahulugan ng Dugo. Sa Okay, blood actually. Okay, sasagot ako. Blood, it is part of the body, no? It is part of the body that Jesus Christ embodied, no? Meron siyang dugo, no? Nung nakatawang tao siya, at ito yung ginamit niyang pantubos doon sa iglesia o sa simbahan according to Acts chapter 20 verse 28. Okay? Next question. Time na. So, before tayo dumako no sa ating second Next question. speaker, Bro Denmar, at muna tayo. Hindi niya tayo naririnig. Signal check. I think delay yung kanyang delay. So, pwede bang ka muna, bro, disconnect tapos pasok ulit. Balik. Para Bro Denmar. Kasi yung delay, napaka-delay. Yung tanong ni mahirap yan. Bro Denmar. So, bro. Hello, Denmar. Bro Denmar. Abangan nyo yung DevCon Music, So, habang naghihintay, kay Bro Denmar, shoutout muna sa ating mga live viewers, lalong-lalo na itong ating mga top fan, si Noel Perfecto na nandyan pa sa Amerika. Yan, magandang umaga sa iyo. Noel. Ayan. Si Yuri Dapito. Sabi niya, Premo Deo et Benedictio Tua Tecum. Yan. Shoutout din kay Dennis Mocon. Good evening. Sabi niya.
I-mute mo yung live mo, bro. Sorry, napindot yan. Sige. Nadidinig ka. So, shout out din kay Johnny Bo Radio. Magandang gabi po sa mga nag-uusap ngayon tungkol po sa tunay na relihiyon. Yan. Shout out din kay Jay Lastra. Sino daw sinong debatista? Ang yung ating debatista ngayon, si Umbril na Malaya, tsaka si Denmar ng Catholic. Ayan. Shout out din kay Mary Jean Pulgar. Panginin Tumang, go bro, Denmar. Yan. Shoutout din kay Chacha R. Cablao. Yung asawa ng ating debater dito, si Sherwin. Yan. At shoutout din kay Rex Aguilar. Scammer only need money. Sabi niya, material and not the soul to be saved. Shoutout din kay Harold J. Sabi niya, ginawa niyang diksyonaryo si Bro Denmar. Yan. Shoutout din kay Emmy Ems Biharino. Yan, parang gusto ko nang maging Malaya talaga. Ang bihira, ginawang dictionary si Denmar. Sabi ni Emmy Ems. So, bro Denmar, okay ka na, bro? Signal natin, bro. Okay na, bro. Okay na. Ayan. So, Okay na, bro. okay, so dadako na tayo sa ating second speaker. Bro Ombril ng Malaya. 10 minutes para sa iyo, bro. Sa iyong unang pagtatayo, your time start. Okay. So I would like to grab this opportunity sa lahat ng mga taong nanonood diyan, pati sa mga tunay mga Malaya. May rason ako bakit ako nagsasalita ngayon para po mamahagi ng aking mga kakaalamanan. So, we're talking about true church here. So it means purity. Truth, the real meaning of truth. What is truth then? Tinanong niya ako bakit daw ako parang dictionary. Of course, identifications will always be number one for me. And that is one of the meaning of understanding. So, ang unawa po, sabihin ko na sa inyo, when you can literally explain things. Una muna bago wakas nagsisimula ang lahat when you never get lost. Bumalik ako sa simula, circle. So, ibig sabihin, doon sa bilang ako isang Katoliko ng araw, hindi po nila napapaliwanag na maayos ito. Yan ang isang rason bakit ako nagsalita nang ako ay Malaya. Ang tunay na unawa ay Malaya ka nakakapagsalaysay ng sarili mong wika. It means ako ang nagsasalita. Hindi kayo naliligaw doon. Alam nyo ang opposite and the synonyms of the words o yung pangungusap natin. Yan, identification is very, very important. Who is the real church? Sabi nga. Okay, in the Bible itself, the first gift sa Genesis tayo, ang sinabi rito, the first gift will always be free will. And what is free will? Ang sinabi natin free will, bukal sa ating kalooban. Yun. Bukal sa ating kalooban. At anong last na kasulat doon sa Biblia? Si Kristo mismo nagsabi, truth will always set you free. Malaya. So we were talking about truth, patunayan. Bilang isang maging sabihin natin ng katotohanan, ito po ang ibig sabihin ng tunay na katalinuhan, ang pagtanggap ng katotohanan. So you have to accept everything that is reality, realistic, existence. Yan. Scientific ba ang Bible? Yes, indeed. If they only know how to read those things. Yan. But before we go there, we have to know the real meaning of una, wa. Yan. So do not ever skip basic. Una muna, bago wakas, and then hindi na kayo maliligaw. Wakas, nagsimula ang lahat, babalik ulit kayo. Tuldok. That is the new creation again. So yun. So sinabi ko rito, church, purity. Yan. When we say about purity, ibig sabihin ng purity, dalisay, walang nakakahalo, no one invade you. Why did I say? Because ang purity, tayo yun eh. Ito yung sinasabi. Tayo talaga magiging purity sa ating sarili. Tayo ang gumagawa ng sarili nating iglesia. Dahil ang ibig sabihin po ng bato rito ay ang ating personalidad. Di ba sinabi ron yung gates of hell na wala makakapasok. Bakit? Ang Ama ang siyang haligi ng tahanan. Klarong-klaro yun. So, ganun yun.
Tinuturuan tayo rito ng Biblia paano maging matatag. Yes, si Kristo mismo na nagtuturo sa atin. Paano tayo magiging matatag? Magkakaroon ng prinsipyo sa buhay. Be still with the Lord. Diba? Sinabi yun, be still, poste. Nagsisimula lahat. Bakit kayo naninindigan? Dahil may tunay kayong unawa at hindi kayo naliligaw. Ang ginagawa ng mga ibang tao, ang Biblia, ginagamit nilang instrumento to control people. But actually, the one who wrote the Bible want to send a message to all of us to be united. Ang malaya po ay nakikipagkaisa, hindi nang iisa. Sino po nagsabi? Ang tunay na malaya, ako po ang nagsasalaysay nun. So, mga tayo, every time nakuha tayo ng idea, yes, indeed. Kayo yung aking mga gabay. Pero hindi po ako nagtuturo. Ang problema po sa lahat ng reliyon, nagtuturo na po, kasalanan to, kasalanan to, kasalanan to. Hindi po. Kaya nga tayo pinaligtasan ni Panginoon ni Kristo sa kasalanan para hindi na tayo magkaroon ng mali siya. We are already free from the sin, right? Kaya nga nagpapako si Kristo para nang maging malaya tayo sa ating kalooban. Para magkaroon tayo ng free will. Once we have the free will, we have the confidence. Once we have the free will, maluwag sa ating kalooban ng ating lahat ng ginagawa. Hindi po tayo tinatakot. Diba sinabi nga, kapag tinawag niyo si Panginoong Kristo, magkakaroon kayo ng katapangan. Opo, dahil sa tunay na unawa, dahil totoo kayo. Purity will always be few. Why? Of course, that's why expensive. So, lahat ng tao, mga peke, magkakalat-kalat yan. Kaya ako naninindigan kahit nag-iisa ako noon. Pero alam ko, this time, ang tunay na malaya, magsisilitawan kayo. I'm calling all the Malaya here. You know what I'm talking about. The real freedom will always be the real Church of Christ. Who said that one? Christ itself. Yan. So we have to know the real meaning of understanding, and we have to know the separations of the fantasies to reality. So you will understand the real meaning of the Bible. What are the true messages, true meaning of the Bible, the one who wrote that one. Yan. Importante po ang identifications. Dapat kilalanin natin yung sarili natin dahil no one can copy you, guys. Once you follow somebody, I already read you. I can read your minds already based on your faith. Sandali nyo na mahuli. Bakit? Wala kayong identifications. Hindi na buulog nyo. Bakit? Sumunod na kayo. Ang mga sulat po ay isang gabay. Niniwala po ako isang gabay, pero it doesn't mean yun ang magiging gabay nyo. Bakit? Pumasok kayo sa makitid na daan. Kung kayo lamang gusto sumama kay Kristo, handa kayong iwan ng lahat. Ano ibig sabihin nito? To understand life, you have to understand yourself. The hardest thing to understand here in this world will always be me, you, us, individually. Why? Kaya nga sinabi, di ba? Seek it and you will find it. Knock on the door and the door will be open. Usually, I don't like to use the Bible because ayaw kong gamitin ang Bible para pambato sa mga kaaway. Pero sa mga ganito, nagpapahaging po ako. Malalaman niyo po ang tunay na diwa kapag on the spot, nagbasa ang tao at nasasalaysay niya ng sarili niyang wika. Ito ang tunay na ibig sabihin ni Jose Rizal. It doesn't matter kung anong lingwahe, mix pa niya sabihin yan, yan ang kanyang sariling wika, tunay niyang napapaliwanag, individual, yan ang tunay na kaalamanan. Kaalamanan, malay, may malay, malaya. Truth will always set us free. Nandun lahat. And how will you understand those things? Of course, if you love the things that you've been doing. Yan, walang pagiging sakim bukal sa ating kalooban. Ngayon, ang bilang po isang malaya, nang ako pa yung nag-iisa, pinopromote ko po ang aking study. It's all about awareness, consciousness. Yan. Kaya nga malay, bukas ang diwa.
Diwa ng Panginoon. Malalaman natin yun unti-unti. By levels po, laman lahat ng tao. The real meaning of understanding will always be unawa. Siyempre. Ang pagtanggap ng katotohanan. Acceptance. Yun yun. So, marami sa atin, hindi natin tinatanggap ang katotohanan. Unang-una natin tatanggapin, wala na pong iba kundi ang ating sarili. Pag hindi nyo tanggap ang inyong sarili, abay, nagkakaroon kayo ng confusion. So, dapat papaunawa nyo. Kayo ay maninindigan kung sinong tunay na kayo. Tayo po dito lahat ay isang gabay. Yan. Yan po ang tunay. Hindi po tayo magtuturo. Ginagabayan natin ang mga naliligaw. Diba? Sabi nga doon sa Panginoon, sabi nga sa Biblia, ako'y nananahan doon sa iglesia ng Diyos na hindi gawa sa kamay ng tao. What is the meaning of that? I am the true church. You are the true church. Bakit tuturo niyo sa iba? Sa material. Diba? Sabi nga, handa kayong iwan ng lahat. Mga material man ng bagay, kung gusto nyong sumunod kay Kristo. That's the meaning. Magpakatotoo kayo and then you will become intelligent. Kamangmangan dito sa mundo, ang tunay na kasiraan ng ating mundo. Totoo po yung sinasabi ko. Kamangmangan. Ignorance. Okay. Okay, so dyan nagtatapos ang first stand. Iumbril ng Malaya Faith. So, di na natin patatagalin. 7 minutes para sa pagtatanong ni Bro Denmar. Bro Denmar? Ready na. Okay, your time start now. Okay. Ang pinag-uusapan natin ay maliwanag. Tunay na simbahang itinatag ni Kristo. Ngayon, ang unang tanong ko, categorically, must be answered categorically, walang paliwanagan. Meron bang true church? Meron o wala? Meron. Do you want me to explain? Okay. Nasa rules natin, pagka-categorical ang tanong, categorical din ang sagot. Yep. Okay. Yep. Kung mayroong true church, okay? Kung mayroong true church, naniniwala ka ba na may itinatag na simbahan si Kristo noong unang siglo? Oo o hindi? Oo. Okay. Sundan kita sa sagot mo. Ang sabi mo ay oo. Ngayon, ayon doon sa mga binasa ko, ayon doon sa mga binasa ko kanina sa presentation, ang sabi mo, kailangan ng simbahan ng identification. Mayroon ba akong sinabing identification ng tunay na simbahan kanina? Identification o marka? Meron ba? Wala? Both. Ang marka ay identifications. When you put the name, and that is the identifications, and that is also the mark. Okay. So, ibig sabihin, ang sagot mo ay meron. Yep. Okay. Binanggit ko ba kanina na yung marka o identification ng tunay na simbahan ay one, holy, Catholic, and Apostolic? Oo o hindi? Well, according to you guys, yes. Yan, hindi okay, pa natatanong. Moderator, ang tanong ko. Moderator, ang tanong ko Time categorical. stop muna. That is a categorical. Sinabi ko, yes, according to you. Tara na, Okay, di ba? sige. Mamaya, explain ko to mamaya. Kung ano. So ganito muna, Okay. Umbril. So- bro, wait lang bro. Time stop muna tayo. Actually, doon sa categorical, meron kayong pagkakataon na sumagot ng 20 seconds, pero dapat sumagot muna ng categorical. As an advice lang Yes. doon sa sumasagot at doon din sa nagtatanong. So, Nagtatanong. okay, so proceed tayo. Meron pang 5 Ano minutes. pakiulit? Okay. Okay. So Alright. ngayon, tinatanong kita. Okay, sabi mo kanina, no, mayroong marka, no, sumasang-ayon ka na may marka na Catholic ang tunay na simbahang itinatag ni Kristo noon. Tanong, tinatanggap po ba na ang tunay na simbahang tinatag ni Kristo ay Catholic? Oo No. o hindi? Hindi.
Next Hindi po. question. Okay, so next question. Okay. Nung unang sinabi mo, nung tinatanong kita tungkol sa marka, ang sabi mo, ang isang palatandaan ng simbahan ay binanggit ko, one, holy and Catholic. Ngayon, nung tinatanong naman kita ngayon kung ang tunay na simbahan ay Catholic, ang sabi mo hindi. Alin sa dalawang pahayag mo ang sinungalingan? Pwede mong paliwanag. Sabi ko, marka kasi meron akong paliwanag sa marka. At tatanda. Hindi, So, tinanong hindi ko, yan ang tanong ko. so hindi, ito nga, hindi, kasi, Please proceed to sa understand answer. Sige. pakiulit yung tanong mo. Pakiulit. Okay, mo na ulitin ko yung tanong. Ang sabi mo kanina, sumasang-ayon ka kanina na ang isang marka ng tunay na simbahan ay Catholic. Ngayon, nung tinatanong kita kung ang tunay na simbahan ay marka, Catholic, humihindi ka. Alin sa dalawang pahayag mo ang kasinungalingan? Both. Hindi, both yun. Bakit? Kasi, kunin mo Alin? definition ng bawat isa. Both. Sa Malaya, walang wrong and right. You have to understand the meaning, identifications of each things. Both. What is the mark? Can I explain those things? Okay. Mr. Moderator, So, can I tapos explain? Yes, basta meron ka 20 seconds, bro. Nagbibilang ako dito. Okay. So, kasi medyo bago ko rito, no? Okay. So, yung ibig sabihin ng tanda, marka, will always be the letters, the symbolic things, yan, yung mga logo, the numbers. Next question. Time's up. Okay. Next question. Okay. So, sinasabi mo ngayon na both your statements earlier ay kasinungalingan. So, sino No, ang that's dapat the truth. paniwalaan ngayon? That is the truth Ako first. o ikaw? Wait lang, bro. Ako. 20 seconds. Ako. Sabi ko, ako. Kasi pag sinabi mong ikaw, naniniwala kami doon sa turo ng buong Catholic. Gusto ko marinig, the real you. Ikaw. Yun. Kaya sinasabi Okay, ko, so ako, next kahit mag-isa question. ako. Okay, next question. Okay, next question. So, ngayon sabi mo sa akin, both of your statements ay kasinungalingan at sinasabi mo ikaw Hindi ang kasi dapat nungalingan, paniwalaan. katotohanan. Kung dapat kang paniwalaan, anong simbahan aling simbahan ang itinatayo mo bilang tunay na iglesia dahil simbahan ang usapin natin? Okay, ang simbahan po, wala na pong iba kundi ang humanity. Us. For He lives within us. Pagkatao nyo. Okay, so I have the follow-up question. So, the question, what was Christ's purpose of establishing His church when this church is of no use at all since you are mentioning that we are the church? Okay. First of all, meron ako mga nasabi sa tinanong sa inyo kanina na hindi ko pa nasasagot, no? Like alpha and the omega. The real meaning of alpha and omega, sa outside of the box out muna tayo, will always be time, space, and matter. Because they really exist long time ago. And then in Next humanity, question. Next question. Okay, next question tayo. Okay, so hindi mo mabanggit yung purpose ng simbahang itinatag ni Kristo. Last question. Hindi, Outside kaya ko comment, nga, please. Outside comment. Please. Tuloy sa tanong. Okay, last question ko. Okay, last question ko, no? Ang sabi ni Kristo, kung mayroon mang magsakdal sa'yo, ay dalhin mo sa iglesia. Sino Ano pa? iglesia ang tinutukoy ni Kristo? Pakiulit po, pakiulit. Ano po sabi niyo? Okay, ulitin ko. Ang sabi ni Kristo, kung may magsasakdal sa'yo, ay dalhin mo sa iglesia. Sinong iglesia ang tinutukoy ni Kristo? Sarili niya. Pagkaunawaan, hindi siya nawawala sa kanyang sariling diwa. Okay, time na. Time na. Yan, so dyan po nagtatapos ang ating first stage ng ating debate, first stand. So bago yan,
Babasa muna ako ng konting comments at shoutout sa ating mga live viewers. Okay, so shoutout kay Harold J. and kay MEMs Biharanyo, kay INJ Villamera Palar, yan. Kay Chacha R. Cablao, kay Cablao Odysseus. Okay, sabi niya, ang ibig sabihin ng malayang gumawa ng mabuti at di malayang gumawa ng masama. Yan. Shoutout din kay Ebster Cohen. Sabi niya, Umbril equals Jesus. Yan. Sabi naman, Riste Apostol, nice, good luck on both debaters. More power on debaters convention. Yan, salamat. Riste Apostol ng Free Thinker. Pasubaybay. Shoutout din kay sabi ni Ebster, katulad ni Umbril ang mga teachings ni Jesus. Yan. So, dadako na tayo sa ating second stage, rebuttal stage. Dito na yung ating gibaan. Magre-rebat na. Magdadala ng maso o ano pa man yung gamit para pantibag. So, okay, so 10 minutes para kay first speaker. Brother Denmar, para sa yung rebuttal, bro. Bibigyan kita ng another 10 minutes. So, your time start now. Okay, so isang magandang gabi ulit sa ating lahat, no? Actually, yung pinagsasabi ng ating kalaban, the Alpha Omega, yung purity, yung understanding, and etc. ay walang kinalaman sa true church. Bakit walang kinalaman sa true church? Basahin niya po ulit natin. Ano po ang ibig sabihin ng church? Basahin po natin, ha. Ang sabi dito sa ating catechism, what is the church? Okay, the church is union or congregation of all baptized who still living on earth, profess the same faith, the same law of Jesus Christ, participate in the same sacraments, and obey their local pastors. So therefore, they are congregation, not individually, na gaya ni Umbriel na siya lang mag-isa. Na sinasabi niya, I am the church. So, pag sinabi natin congregation, we are the church. And what is that church, mga kapatid? Merong palatandaan. According to him, merong palatandaan, identification or mark. Ano yung mark na yun, mga kapatid? The Bible tells us the mark of the true church. Pag sinabi natin usapin, simbahan, wala kayong ibang pagbabasihan kundi ang Biblia, dahil ang Biblia siya ay tapat na witness. According to John chapter 5 verse 39, sabi ni Kristo, sa leksikin ninyo ang kasulatan na ito ay nagsasalaysay tungkol sa akin. No? So the scripture alone can prove that the true church is the Catholic. Why? Because ulitin natin, mga kapatid, ayon sa pag-amin niya, merong simbahang itinatag si Kristo. No? Tinatanong ko siya, meron bang itinatag na tunay na simbahan? Meron o wala? Sabi niya meron. Ngayon, tinanong ko, ang sabi ko sa kanya, yung palatandaan tinatanong ko sa kanya, no? Sabi ko, meron ba ako nabasa, no, sa Bible at saka sa presentation ko na one, holy, Catholic, and apostolic? Sagot niya, meron. Okay, meron, ha. Timpangin ninyo, ha. Isa-isayin natin, himay-himayin natin. Okay? Nung tinanong ko, brother, ang isa ba sa mga marka ng simbahan Catholic? Sabi niya, hindi. Ano bang kalokohan to, mga kapatid? Una sabi niya meron. Nung sabi niya wala. Nung tinanong ko, alin sa dalawang statement mo ang kasinungalingan? Sabi niya both. Bakit pa kayo maniniwala sa sinungaling na to? O basa tayo talata para sa mga sinungaling. No? Juan 8:44. Anong sabi ni Kristo sa mga sinungaling? Okay, basahin natin. Juan 8:44, medyo masakit ito, ha, ilag-ilag. Ang sabi, ang diablo ang inyong ama, at ang gusto niyang gawin ninyo ay kung ano gusto niya. Na simula pa lang ay mamamatay tao na siya,
kung hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanyang katotohanan. Kapag ka nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Saan po dadako ang mga sinungaling? Apokalipsis 21:8 sa dagat-dagatang apoy. So, sabi niya yung kanyang statement ay both kasinungalingan. Inamin niya yung paki-replay yung record. Both, sabi niya both. Nagsisinungaling siya doon sa statement niya. Bakit paniniwalaan pa natin ito? Sinungaling pala ito Ngayon, i-rebat natin. Tinatanong ko sa kanya, ito hindi niya nasagot. Tinatanong ko sa kanya, what is the purpose of that church founded by Jesus Christ? Establishing its church without, sabihin natin, is it no use at all since you are saying that you are the church? Ano pa silbi nito? Di wala na. Bakit pa magtatayo si Kristo? Ginawa mo, inutil si Kristo. Kaya nga siya nagtayo ng simbahan, katulad ng aking sinasabi, ayon kay Kristo, kung ikaw ay sumusunod kay Kristo, ang sabi ni Kristo, kung may magsasakdal man sa inyo, dalhin ninyo sa iglesia. Aling iglesia yon? Ito, aling iglesia yon? Patunayan natin, aling iglesia yon? Dito po sa World History by O'Brien, page 211, the Catholic Church is founded by Jesus Christ in 33 AD in Jerusalem. And its reference in the New Testament, Matthew chapter 16, verse 18. So, according to the World History by O'Brien, history itself prove that the church being mentioned by Jesus Christ is the Catholic Church. Walang duda. Ngayon, tinatanong ko siya, ano yung simbahang itatayo mo? Dahil ang usapin natin ay simbahan o tunay na simbahan. Kung ano-ano sinasabi, may Alpha Omega, may walang bearing ng kanyang sinasabi at tinatanong. At yung kanyang presentation, puro laway. Alam niyo, natindigan natin dito, natindigan natin. Ayan, sige. Basahan pa natin ng referensya. Nabasa natin mga kapatid dito, Ayan. Sabi dito sa ancient medieval history, paramount among these offices is the position which was entrusted to Saint Peter. The church was to be the rock upon the church is built. Okay? Ang simbahan ay itinatag kay San Pedro. Okay? At ang simbahan ay pinagkatiwala kay San Pedro at sa kanyang mga successors. Aning simbahan ito? Pag tinanong nyo ko ulit mga kapatid, ang simbahang ito, walang iba ang Catholic Church. Okay? So according by the world history, ulitin natin yung sinasabi dito, 138, page 138 ng world history, it forbids the Catholic Church to exist. In the year 64 to 68 AD, Nero started the persecution of the Christians. Therefore, that the early Christians are the Catholic Church. Alam nyo, itong di maintindihan ni Umriel. The mystical body of Christ, there is an invisible and visible mystical body of Christ. When we say visible, this is the structure, the organization. Okay? The invisible church is the congregation of the Christians. But pag sinabi natin na sila ay nananampalataya, saan ba papasok yung mga sumasampalataya? Saan ba yan? Acts chapter 2, verse 47. We can read this. Sabi diyan, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at araw-araw ay idinaragdag sa iglesia ng Panginoon ang mga maniligtas. This is the King James Version, translated by yours truly. I'm using the King James Version because it's accurately says that the believers are added to that church, which is the church. Okay?
Ulitin natin. Alin po yung simbahang yun? Baka kasi sabihin ni Umbriel, wala namang pangalan yun eh. Meron. To ha? Confraternity Bible of St. Joseph, no? Matthew chapter 16 verse 18. Upon this rock I will build my Roman Catholic Apostolic Church. Okay, nabasa nyo ha? Roman Catholic Apostolic Church na siyang pangalan ng aming simbahan. Alin ang tinatag ni Kristo? Roman Catholic Apostolic Church. Okay? Walang iba kundi ang Katoliko. Hindi itinayo yung pagiging ignorante sa Biblia, no? There is no exemption within the truth. Kung gusto mong lumaya according to Jesus, accept the truth, no? Tanggapin mo ang katotohanan na ito ang tunay na simbahan. Remember, nakapagbigay na ako ng 2 hanggang 3 proof mula sa history. According to Jesus, kung magkatipon man 2 o 3, ay nariyan ako. At yan ang nagpapatunay sa kanya na siya, si Kristo, nandito sa simbahang Katolika. Kaya kung dati ka mang Katoliko, Brother Umbriel, bumalik ka na sa Katoliko dahil ito ang tunay na simbahan, historically, biblically proven by the presentation and my rebuttal. Okay, so thank you so much, and this is my rebuttal. Okay. Okay, so saktong-sakto. Yan po ang rebuttal ni Brother Denmark. So dadako na tayo sa ating pagtatanong, Bro Umbriel. Bibigyan kita Pagtatanong ako. ulit ng 7 minutes, bro, na pagtatanong. Bro Umbriel, your time start now. Okay. What is the Wala yung audio mo, bro, Umbriel. Mic test ka, bro. No. Nakamute. Yan. Hello guys. Yan, narinig niyo ako? Yan. Sige. Okay. Okay, bro. Bro Umbriel, wala kang audio. Ayan. Brother Umbriel. Yes. Baba ka muna, bro. Try to baba, then akyat ka ulit. Hindi, Disconnect ka ulit, bro. Merong nagmo-mute ni Umbriel. Sino kaya nagmo-mute? may nag-mute dito. So, isa-isahin ko Si may nag-mute. Sanay na ako sa kanya kapag nagsasalita ko. May nag-ano. Aalisin ko muna yung nandito, no? May nag-mute. Tensya na, ha? No worries. Sanay na ako sa ganyan. Tatawanan ko lang yan. Okay, so Bro Umbriel, unmute ka, bro. Hello? Yan, Okay, yan. so ayaw akong pagsalitaan. Narinig niyo ako? Yan. So, tuloy ka, bro. Yan. Okay, sana tayo. Sandali lang, ha? Kasi minsan nakaka-distract yung mga ganyan. So, hindi naman ako titibol yan. Okay. Okay. Ang una kong tanong, ano yung mystic thing? Ano ibig sabihin ng mystic? Okay, when we say mystic, no, I mentioned the mystical body. Pagka sinabi nating mystic is from derivations, no, na mystic. It is a mystery, no. It is a substance or compound, no. Kaya nga mystic eh. Okay, so next question. Okay. Since you said let's see. Wala tuloy ako eh. Yung tanda at marka? Sandali yung baptism. Natanong ko ba ito kanina? Ano po ang baptism para po sa inyo? Hindi. Okay, so baptism is the remissions of sin. Yes, the remissions of sins, no, pag aalis ng kasalanan sa pamamagitan ng tubig ng bautismo, at ang tamang formula ng bautismo ay sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Okay? Next question. Ano po ang first word sa Bible? Okay, ang first word sa Bible ay in the beginning. Ano ang last word sa Bible? Ang last word sa Bible, nandoon sa Apokalipsis 22, ang sabi doon, Brother Umriel, ay siya nawa. Amen. Okay? So, teka, wala tuloy ako ha. Sorry ano ang ibig sabihin ng saling lahi para sa iyo? Saling lahi. Okay. Saling lahi. Yung sumpa It's a pala, yung population. Sumpa. Ah? Yung sumpa yung sumpa pala yung curse. Sumpa. Ano po ang ibig sabihin sa inyo? That is negative force. No? That is a testament. Not testament. A negative force. No? Ano pa ba? Ayun na muna. Na-istorbo kasi ako kanina. Sorry sa ano. So, what is the real meaning of revelations for you? Okay, yan, magandang tanong. So, revelation is ito yung mga ideas, mga doctrines, no, na pinaalam sa church. The revelations, no, diyan din nangahawak yung mga apostles sa kanilang writings. The revelation of Jesus Christ. Ayan. So, next question. Para po sa iyo, ano po ang ibig sabihin ng crucifix? Okay, crucifix, no? Iba yung crucifix sa cross, no? Pag sinabi natin kasing crucifix, kapatid, ito yung imahe ng cross, no? Samantalang yung cross, doon kasi ipinako ang ating Panginoon sa Kristo mismo sa cross. Pero pag sinabi mong crucifix, ito ay imahen ng cross. Okay? Okay. Next question. What is the purpose of rosary? Okay. Ayan, rosary is meditation upon the mysteries and the life of Jesus Christ. Itself, according to Pope Pius, the rosary is the containing the full gospel, yung buong gospel na doon sa loob, no? So next question. What is the purpose of idols? Okay, ang idols, no, they are being worshipped by the pagans. However, the statues and the images and the sacred relics of the church are not idols because they are used as religious to venerate or to adore the one true God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Next question. What is the real meaning of sea? Dagat. Sa Bible. Pardon, sorry. Ano ang kahulugan ng dagat? Sea. Okay, pag sinabi nating dagat, when we talk about biblical, no, pag sinabi natin dagat, it is not always literally na full of water. Okay? Doon nga sa Bible, they are sea of fire, no? Dagat-dagat ang apoy, the lake of fire, no? Pag sinabi kasi natin literally, outside of the Bible, yung sea talaga ay puno ng tubig. So that is a symbolically represented, no? There na mayroong dagat, no, sa Bible. What is the real purpose of sige, next question. Next question. What is the purpose of religion? Okay, the purpose of religion is to bring and to lead us to Jesus, to lead us unto salvation and to taught the doctrines
taught by Jesus Christ and His apostles. Next Okay. question. Anong pinagkaiba since na-open mo yung ignorante sa mangmang? Okay. Ang pagkakaiba ng ignorante, kapatid, ay ito yung English, ito yung pag-iignorante, no, at mangmang. Ang pagkakaiba ng ignorante ay talagang, kumbaga nag-i-snub siya doon sa nalalaman niya, pero may alam siya. Nag-ignorantehan lang. Yung mangmang, wala talaga alam yan. Oo. Talagang Time. walang alam yan, no? So, Yeah. ayun yung pagkakaiba. Time. Yan, so dyan natatapos ang ating pagtatanong ni Umbril. So, dadako na tayo sa ating rebuttal, Bro Umbril. Yung iyong rebuttal, bibigyan kita ng 10 minutes. So, rebuttal, Bro Umbril ng Malaya Faith. Your time start Salamat. now. Okay. Okay, salamat guys. So, kanina, medyo, nag-introduce lang ako what is the real meaning of the church, no? So, tinanong mo kanina, hindi ko agad nasasagot yung mga tanong mo kasi kukulang sa oras. The real meaning of Alpha and Omega will always be the Malaya. Why? Nabuhay tayo rito sa mundo ng walang reliyon. So that is the real meaning of Alpha and Omega. I am the beginning and I am the end. Time is the most precious thing in this world, and the real Alpha, Omega, and it will always be the most accurate thing in this world. Time and space. Yan. So, hindi pinapaliwanag yan. Since sinabi nila, sila ang universal, the real meaning of universal will always be the understanding. I will say this one. I am the universe. Why? All the matters and all the components here in this world is already inside my body. All elements, chemicals. So I am the universe. Since I am also the verse itself, I make the words. Yan. We make the words because we are all humans. We think. The most powerful thing in this world is to think. And then when we talk about the existence, and that is the real meaning of the Bible, ito yung sinatawag nating baptism. Magkadugtog dito ang mystic thing. Sa Malaya, there is no such thing as unknown things. Why? Because I take out the letter N, and then suddenly, it becomes, you know it. How? Identification. That is the baptism. The real meaning of baptism is kapanganakan. Ano nga ba ang kapanganakan? Siyempre, ito yung nakilala mo ng isang bagay. Binigyan mo sa ngalan ng Ama. Bibigyan kita ng pangalan. Kapag nalaman yung tunay na pangalan ng isang bagay, nauunawaan nyo na yun. That's why in Malaya thoughts, there is no such thing as a mystic thing. Why? I put the name on it, and you are already baptized, and suddenly you know it already. You will understand it. Even the things that you don't see, once you tumaas ang yung diwa, malay, diwa, you will understand a lot of things. Consciousness, you will feel surrounds you. And you will understand what's the meaning of it, the one who wrote those things. Sabi ko, what is the first and last word? In the beginning, inside. And what is the last word? Amen. It's amen. They're telling, the real man is there. Tanda. Ano nga ba mga tanda? Marka, letra, numbers. Nandun ba sa Bible? Yes. Pinapakita nila yun. And how come, sasabihin nyo, si Kristo ang gumawa ng Katoliko? Pinakita doon sa symbolism, sinaksak ng Romano. Si Kristo. The Romans stabbed Jesus Christ. So they are the real anti-Christ. The meaning of Christ will always be humanity. Why? The blood. The real meaning of blood is humanity. Buhay. Yan, buhay pala. Ang dagat, yan ang tinatawag natin ng populations of all the people. If you notice something, ng symbolism ni Moses, hiniwalay niya ang dagat. Pagkahiwalay niya ng dagat, ano nangyari? Nilamon.
Nilamon ng dagat ang mga taong hindi sumunod kay Moses. If you don't follow the truth, lalamunin kayo ng maraming tao. Ang kadagat-dagatan ng ibig sabihin nito is populations of all the humans. And the blood will always be life, the humanity. There's a lot of symbolism doon sa ginawa sa Biblia. Real understanding will also be love. If you love the things you can easily understand it. Siyempre, pag mahal natin, inuunawa natin. Kaya nga sinabi ko, when you can literally explain things, because you love what you're doing. May buhal sa iyong kalooban na mag-aral. Diba? There's a difference between seeking and researching. Now, nagsalita tayo tungkol sa history. That was history. To understand life, lagi sa pinakamalapit. So you have to understand what is the present. Look around. You will see, tasan yung malay nyo, you'll see around already what's going on. Di ba? Makikita nyo kung sino yung katotohanan sa hindi. Nag-exist ba ng panahon na yon? Nakita nyo ba si Kristo? Obviously, hindi. And how come, blessed are those who believe, you still believe in those things? That is one of the most poisonous words that the Catholic use. Blessed are those who believe. You don't see it, and yet you believe in it. See, I believe in the letters itself. It was written, and then truth will always set us free. Yes. The meaning of the crucifix, the four sides of the world, north, south, east, west. You have to remember those things. Rosary, dasal. That is the real purpose of that rosary. Obviously, to put implanted inside of our thoughts, a brainwashing. Ang Panginoon, ang Diyos talaga, hindi niya na kailangan na paulit-ulit ng dasal, di ba? You don't need to remind Him. You don't need to please Him. Why? You don't need our help. We need our help. We need our God. You have to know what is the real meaning of God itself first. Yan. But God doesn't really need us. Bakit kinakailangan kayong dumami? Abomination to control? Why? Punta tayo sa physics. Strong energy, even you always works alone. Kaya nagpaparami kayo, nagpapakalasong kayo. The real intelligence will always be purity. You can never ever fool intelligence. Yan, the idols. Again, what's the purpose of idols? Hindi na to. Sabihin na natin, hindi ko na kayo titirahin dun sa mga sinasabi ng mga ibang reliyon. Again, it is a mark to put inside our thoughts again. A brainwashing. See? Population. What is the meaning of light? Light, kaliwanagan, kaunawaan, kamalayanan. Si Kristo mismo, kaunawaan. The Holy Spirit, inspirational thoughts. That's why it's fire and it's light. So, sino magsasalita ng pangit sa Holy Spirit, di ba hindi pinapatawad? Bakit? Pinupull down niyo yung spirit ng tao. Laging kasalanan. Sinabi lang pag merong mainit dyan, ang gumagawa, bukal sa kanyang kalooban, that is the real spirit. Show me some spirit, guys, and that is also the energy. Yan. So, what is the purpose of religion? Well, religion, basically, pananakop to control people. It is a form of education as well. It is a form of, what do you call this one? Discipline. I came from the Catholic. I have a discipline of a Catholic as well. It's an education, yet it's a false education. Why? Ginamit nila ang salita ni Kristo para burahin sa isip ninyo. Sabi ko, purity. Di ba sinabi sa huwag ka dapat papasako? Dito yung sinabi natin, possession. When you talk about the possession, nilalason, put brainwashing. Sumunod kayo sa salita sa sulat. That's why you guys are under the spell. Susunod kayo. So ano nababasa nyo eh? Di sunod-sunuran nga, zombie. Hindi kayo ginising nyo, di ba? Si Kristo yung namatay para buhayin tayong muli. Para maging tunay na babukas ang ating diwa. Malay.
Maunawaan nyo ang ibig sabihin nito kapag kayo namatay, yes. Bakit? Makikita niyo lahat ng kamalian. When you are always telling the truth, all fake things is turning against with you, even you are alone. But you have to stand for it. Panindigan nyo. Kung alam nyo sa kayo, ang nasa tunay na katotohanan. The biggest problem here in this world will always be the fake things. Now, sabi mo, history. Reliable ba ang history? Actually, hindi. Why? Because the history was written by the victors' people. It can change. So that is not the highest form of evidences. The highest form of evidences will always be the existence. And this is the baptism. Yan, di ba? Pagbibigay ng pangalan, identifications. Sinabi ba sa Bible? Yes. That's why I said I believe in the Bible. If you do understand it, you have to separate the fantasies to reality so you will understand those things. Magkaroon kayo ng sarili niyong diwa, sariling pag-iisip. Yan ang ibig sabihin na huwag kayong sumamba. Okay. Yan, so dyan natatapos ang rebuttal ni Umbril. So, dadako na tayo sa ating 7 minutes na pag... Bro Denmar, 7 minutes para sa'yo, bro. Time start. Ano ba yung signal? Signal yan. Okay, bro. So, Hello? okay ka na, bro? My check. Yan, okay na. So, 7 minutes para sa Okay pagtatanong, na bro, okay na. Okay, 7 minutes. Time start now. Okay. So, ayan. Okay, umpisahan natin doon sa marka, no? Diyan ba sa marka, ibig ba sabihin yan pagkakakilanlan? Oo o hindi? Mahirapan natin siya sa signal to. Ulitin ko. Sa marka ba, pagka sinabi natin marka, iyan ay pagkakakilanlan? Oo o hindi? Moderator, paki-check. Mukhang Bro Umbril? Nadidinig mo si Denmar? Yes. Wala akong naririnig. Nagtatanong na siya, bro. Wala akong Hindi naman naririnig. siya nakamute, moderator. Signal? Ganito. Disconnect ka muna dito, bro. Tapos balik ka. Baka meron tayong problem. Oo, hindi gumagana yung camera niya eh. Hindi mo Okay. nadidinig si Denmar? Wala, Wala akong ayun, narinig. nawala siya. Oh, lalabas ako ha? Sige, bro. Ano? Sige, bro. Labas ka muna. Okay, okay. Okay, so habang inaantay natin si Brother Umbriel na pumasok ulit sa ating chat, no? Pinopromote ko po yung ating programa sa CF Club, no, sa Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. Meron po tayong simultaneous. No, simultaneous, hindi po 24 hours kasi hindi natin kaya yon. Simultaneous Bible study open for Catholics and non-Catholics, no? So PM nyo lang po ako para dun po sa Google Meet link. We using Google Meet link. So kailangan po meron kayong Google or Gmail para makasali po sa amin. Yan po ay gabi-gabi, 8 o'clock ng gabi, no? So ngayon po ay napospon lang dahil dito sa ating debate. Ako sabi ko, part ito ng ating pag-aaral, yung True Church. So pinakikinig ko sila dito sa ating Debaters Convention, no? So sa mga gustong sumali sa amin at maglapit ng mga non-Catholic friends nila, IPM lang po ako, no? Para maumpisahan natin yung Bible study sa kanila. And kung gusto talaga nila magkatoliko, pwede rin po akong magbigay ng catechism sa kanila, no? So I am Yan. licensed to give Cellphone ko na nga. lectures po. Okay, bro Umbril. Okay, so ayan. Welcome back. Teka, so ulitin natin yung ating time. So
7 minutes sa pagtatanong, Bro Denmar. Madali lang guys. Okay. Wait. Sabi ako mag-headset ako sa Wait lang cellphone muna. lang gamitin. Tatanong sa signal din minsan. Okay na, Bro Omril. Ayan. So nawala na naman siya. So, talaga mahina yung signal ng ating kaibigan. Antayin lang natin, ano? Siguro yung mga anak ko. Ito na. Tuloy ba yung debate So, pinopromote, Yes. Close. pinopromote po natin yung Bro ating Omril. YouTube channel. Okay ka na, bro? Wait lang, Bro Denmar, ha? Bro Omril, bro. Yes. Okay, so nadidinig mo na si Denmar. Mic test ka nga, bro. Nanonood kasi yung mga bata rin. Ayan. Yeah. Hello guys. Si the kids. Bato ako. Tataka sila eh. Tataka Hello sila bro, ng ginagawa ko. nadidinig mo kami. Yes. Okay, so tuloy na natin yung pagtatanong, Bro Omril. 7 minutes para sa'yo, Bro Denmar. Apa. Time, start now. Okay, puntahan natin yung Maroka. Kapag kasi sinabi ba nating Maroka, Brother Ombriel, ito ay pagkakakilanlan. Oo o hindi? Oo. Okay. Oo. Sa isang tao, kapag ang kanyang marka o pagkakakilanlan ay yung kanyang pangalan. Tama ba? Tama o mali? Opo. Isa Okay. yun. Siyempre. Ngayon, ang simbahan ay dapat may pagkakakilanlan. Tama ba? Siyempre. Okay. Kung may pagkakakilanlan, ibig sabihin, mayroon itong pangalan. Tama ba? Natural. Siyempre, lahat ng bagay. Okay. So ano ang pangalan ng simbahan na itinatag ni Kristo? Yung siyang pangalan niya. Si Kristo mismo. Kaya nga sinabi niya, Kristo, di ba? So, yung personalidad. Personality niya. Okay. Kristo mismo. Okay. Sinabi ba ni Kristo na I will build my Christ? Oo o hindi? Church. Church yan ang ang sabi pagkaalam niya, ko. hindi Wait lang, Christ. bro. Wait lang, Bro Denmar. 20 seconds para sa'yo, Bro Omril. Okay, Magpapaliwanag ka, bro. So, sabi ko church, di ba? Kasi, hindi ko pa nababasa siguro yan. Hindi ko sinasabing wala. So, I always admit, if I don't know those things, literally, di ba, intelligence never lie. Pero that is the real meaning of church. Okay, next question. Okay. Ang sabi mo pala, church. So basahin ko yung buong talata para sa iyo. Kasi hindi mo pa nababasa, kako, sabi mo. Baka hindi ka... Ayon dito sa Matthew chapter 16. Oo. Sige, babasahin ko para sa iyo. Sige, 16:18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Klaro. Oo, klaro. Klaro sa'yo, di ba? Klaro. Yes. Okay. Okay, next question. Sabi mo kanina, ang pangalan ng church ay Christ. Kung ang pangalan ng church ay Christ, bakit hindi sinabi ni Kristo na I will build my Christ? I'll build my church. Binansagan niya, simbahan. Parang ako, binansagan ko. Para ko maunawaan ang sarili ko, malaya. Hindi ko na sinabing Umbriel, Joseph. Sabi ko, para maunawaan ng tao. Simbahan. Binansagan niya mismo. Ano yun? Si Kristo. Next question. Okay, next question. May alam ka ba na talata na sinasabi ni Kristo na ako ang church? Meron o wala? O sige, hanap tayo ha. Hindi. Ang tinatanong ko kung meron o wala.
Answer Para sigurado categorically. Meron o wala? Ang sinabi niya, si Pedro. Symbolism eh. Symbolism ang sinabi niya. Yan, si Pedro ang magtatayo, di ba? Hindi, stand mo yan eh. So dapat alam Yes, mo. that is kung my meron stand. ka. That is my stand. Wait lang. Di ba? Marami siyang salaysay na sinabing I am eh. Wait lang. Marami siyang sinabi. Nagkakasabay tayo. So, Bro Denmark, Ayun. isa lang muna yung tanong, bro. Tapos, pasagutin natin si Bro Ombril ng 20 seconds. So, pakiclear mo na yung tanong, Bro Denmark. One question lang muna. So, Okay. sige, bro. Okay, so ulitin natin yung tanong. Meron ka bang alam, nabasa, o nalalaman na Bible verse sa sinabi ni Kristo, I am the church? Meron o wala? True church, meron. Di ba? True church. Okay, Yun yung sinabi niya. Next question. Oh, great. Okay, next question. Okay, next question. Okay. Ang sabi mo, no, true church. Okay, dinagdagan mo na naman yung church. Okay, so saan mo nabasa? Okay, saan mo nabasang Bible verse na sinabi ni Kristo na I am the true church? Okay. Medyo... Pass muna tayo dyan. Nawala ko yung ano ko dito eh. Nagpalit ako ng cellphone eh. Next question. Okay, papas ko dyan. Pero papakita ko yun soon. Okay, next Okay. question. So, kung wala kang nabasa, okay, Mhm. kung wala kang nabasa, tinatanggap mo ba na mali yung stand mo kasi wala kang nabasa na patunay? Oo o hindi? Hindi. Kasi katotohanan eh. Sinabi ko na lahat ng katotohanan sa iyo eh. No. Be still with the Lord. Okay, so hindi mo inaamin na mali ka doon sa sinabi mo kasi wala kang patunay. Okay, next question. Sa ano rito. Teka, nagtatanong pa ako. Mamaya ka sumagot Sige. pagtapos ako. Kapag ka sinabi nating walang patunay, dapat ba nating paniwalaan? Oo o hindi? Of course. Huwag kayo maniwala. Of course. Next question. Okay. Okay, next question. So kung hindi dapat paniwalaan, inaamin mo ba ngayon sa lahat ng nanonood dahil wala kang nailabas na patunay sa stand mo, kahit isang Bible verse, inaamin mo ba Sinasabi ko kanina. hindi ka Wait lang, bro. dapat paniwalaan? Nasa sa inyo yun. Do not believe in me, guys. Believe in yourself. You will see the truth. That is my stand. I show you the way. Do not believe in me. While everybody say believe in them, believe in yourself. Time. You can see the truth. Time. Okay, so dyan nagtatapos ang ating second stage ng ating debate, rebuttal stage. So dadako na tayo sa ating conclusion. Siyempre, mauuna dito mag-conclude si Ombril ng 5 minutes. Pero bago yan, basa muna tayo ng ating live viewers. So meron tayong 20 plus live viewers ngayon. At okay, so sabi ni Ebster Cohen, si Ombril ang kagaya ni Jesus. Yan. Sabi naman ni Samuel John Cohen, ang kakosa mong gumagawa ng sariling interpretasyon, isa itong nakakatakot paniwalaan, impyerno ka dadalhin ng taong yan. Sabi naman ni Reste Apostol, zombies pala. Tama naman, sa Mateo 27:52-53, may mga nabuhay na patay. Yan. Sabi ni Cizel Lea Arellano Aquino, kaloka. Facial gesture nitong si Mr. Malaya, ang gulo, gaya ng pinagsasabi. Yan. Shoutout din kay Ian J. Villamera Palars. So, nalipasan lang ng bumutom si Bro Ombril dahil sa philosophical imagination niya. Yan. Sabi ni Ryan Herrera, fasting 40 is a highly symbolic number in Hebrew.
echoing the events of Moses, Exodus 24:18, Deuteronomy 9:9, Elijah. Yan, mataas yung kanyang comment. Okay, so shoutout din kay Yuri Dapito. Wala na, finish na. Yan. Sabi ni Samuel Jan, parable daw ang answer. What the heck is that? Okay, so shoutout kay Samuel Jan at saka yung ating special na nag-PM talaga, si Alin Neil ng Islam, nagpapa-shoutout dyan. At lahat ng mga Muslim natin na friends at mga debaters, so happy Ramadan sa inyo at happy watching sa Debaters Convention ang naglalaban ngayon. Denmark ng Catholic versus Ombril ng Malaya. So dadako na tayo sa ating conclusion. Siyempre, mauuna ang ating Malaya Faith, Ombril ng 5 minutes. So bibigyan kita bro ng 5 minutes. Okay, your final conclusion. Time start now. Since we're talking about the true church, it will always be purity. Katotohanan, ito, sinabi rin naman ni Kristo, truth will always set us free. Then sa Matthew 16:18, pinakasikat to. And I tell you, you are Peter, and on this rock, I will build my church. My church. The gates of hell shall not prevail against it. So what does it mean? Well, this, ibig sabihin ng bato, ang ating personalidad. Hindi literal dahil sinabi nga sa Biblia, sikat na mga verse to, na ang kamay ng tao ay hindi tunay na nananahan ang Panginoon. Dahil tunay na ehemplo ng Panginoon ay mismo sa kanyang ginawa. Literal, hindi ba to? Tayo gumawa nun eh. So, sino gumawa sa mga may buhay? Ang Diyos. So, doon siya nananahan. Malinaw yun. So, pag sinabi mong katotohanan ng sinasabi, ito ang tunay na edukasyon. Ang edukasyon ay katotohanan, hindi kasinungalingan. Sabi ko nga, the biggest problem here in this world will always be the fake things. Look and observe what's going on in this world. When a little mind have a great power, because hindi siya sa purity, because he can never become purity. Puro kabig. Ang ignorante at ang kamangmangan, ang ibig sabihin ng ignorante, when you don't give values to the things na nakikita mo na yung mga edukasyon, yan, hindi ko nasasagot kasi kulang ang mga oras natin. So, pero kung magsasalaysay ako, ba mahaba to? Hindi ako mauubusan. So, ang sinasabi nating para maunawaan natin ng salita sa Biblia, may pinagkaiba po ang numero at ang letra. Ang letra po ay maraming kahulugan dahil may synonyms, may antonyms, at characteristic of every word of it. Kapag pinakinggan niyo iba, the difference between the seeking and researching, when you say researching, you rely on what you read. Wala kayong sariling diwa. Diba? Kaya ang sinabi ni Kristo, malaya. Truth will always set you free. Ano sinasabi niyo rito? Yung diwa natin, ang pagganahin natin. Kaya nga huwag tayo sumamba sa idols. The real meaning of idols will always be, may mata nga kayo, hindi nyo namang ginagamit. Tulad ng mga, mga santo-santuan nyo. Aba, may tenga, wala namang tenga. May kalagayan pa, mauna ba ang tenga natin sa mata? Dapat nandito posisyon. Diba? So, sino ba nakakapagpatunay nito sa ating sarili? Kundi ang ating sarili, hindi sila. You will know the truth if you use your natural senses, common sense. When you tell lies, obviously you are poisoning the mind of the people. That's why I said, do not believe on me, guys. I just sending a message to you. Believe in yourself. While everybody says, believe in them. Bakit? Sino ba makakapagpatunay nito? Sila o kayo? Sariling diwa. Wala nang iba kundi sariling diwa. Pagganahin natin sarili natin utak, guys. Di ba puro panloloko? Puro panloloko? Ang pagsakop ay problema. Pag hindi nyo binigyan ng kalayaan ng isang tao, ang mga bagay, pinipigilan nyo. No? Pumunta rito ang Catholic para sakupin ang tunay na mga Maharlikans. Malaya ay para sa Maharlikans. You think, guys, you were praising Jesus Christ itself? Look on the idols. Napakatisoy ni Kristo. That is not the real Christ. Obviously, sa tuwan-tuwa si King Philip niyan, yung mga Spaniards. So how come you will believe on the history
It's a part of our, what do you call this one? Basis. Pero hindi to ang highest form of yung evidences. It will always be the existence. How would you understand the life? Madali yan. Look on the present first. Naniniwala ka agad kayo sa gossip eh. Gossip, gospel, di ba? Di now. Pag sinabi nyo, saan ba galing? Ang daming chismis tungkol sa Catholic. Nandiyan si Constantine. Nandiyan, marami. Paano kayo naniwala doon? Maniwala kayo sa present. Ano nakikita nyo? Di ba? Hipokrito. Huwag tayo magpaka-hipokrito. Heal the world, be true to yourself, and that is the real purity. When no one invades you, the real meaning of respect is boundaries. The difference between the fear and respect, you follow things because you fear, then you cannot execute it good. But once you have the knowledge and the wisdom of the things that you've been doing, ayan pa. Salamat po. Ayun. Yan po si Umbril ng Malaya Faith. Ayan. So, dadako na tayo sa ating 5-minute na conclusion. Yung ating first speaker, Denmar ng Catholic. 5 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay. Okay, so isang magandang gabi ulit sa inyong lahat mga kapatid, at ngayong gabing ito mga kapatid, napatunayan natin both biblically and historically na mayroon talagang tunay na simbahan. And according sa ating cross-examination, ang ating katunggali ay nalilito at nagsasabi ng kasinungalingan kasi siya mismo ang umaamin na lahat ng kanyang sinasabi at itinatanong ko sa kanya, pawang kasinungalingan. Bakit? Mga kapatid, self-interpretation, delikado yan. Delikado yan. Gaya pagkahalimbawa ng tinanong natin sa kanya na mayroong ka ba nabasa na sinabi ni Kristo na I am the true church? Wala siyang mababasa. Kahit anong hanapin niya sa Bible, wala siyang mababasa. Bagkos si Kristo, ulo ng simbahan. Colossians chapter 1 verse 15 and Ephesians chapter 5 verse 23. Siya ay bahagi ng katawan o ng simbahan sapagkat siya ang ulo ng iglesia, ng simbahan. So therefore, Christ is not only the true church, but the church is consisting of a congregation of all Christians of the same faith and governed by the lawful pastor, and it is Saint Peter himself, the vicar of Christ, according to Matthew chapter 16 verse 18, John chapter 21 verse 17, and Matthew chapter 18 verse 18. So napatunayan natin yan, no? And dahil wala nga siya nabasa, mga kapatid, at inaakala niya may mababasa siya, no, ang ginagawa niya lang, magkwento na lang. Okay? Hindi daw sapat yung history para gawing basihan ng pananampalataya. Well, history itself can be combined with science, with religion. Iisa yan. No? Pwedeng pagsama-samahin yan to prove the true church. Why I am telling you this? Because sinasabi niya yung about sa images of Jesus Christ. No, according to the scholars, no, yung mukha ni Jesus Christ na napinta doon sa cloth na nakuha doon sa grave ni Jesus Christ, which is meron tayo ngayon na tinatawag nating secret and holy face of Jesus, no? Ayan talaga ay nakuha, no? Nakuha doon sa cloth, no? And ayan ay pininta ayon din doon sa nakahulma doon sa cloth, yung naka-drawing doon, no? So, wala tayong doon. Wala tayong dapat tutulan doon kasi scientifically it is proven that it is the face of Jesus. Okay? And according to him, ang nagpapatay daw kay Jesus ay mga Romano. Yes, correct. Correct. No, the Romans, the pagan imperial Roman state. No? Iba yung Roman Catholic Church at iba yung paganong Roma. Magkaiba yon dahil ang simbahang Katolika ang siyang tumalo sa imperyo ng Roma. Kaya nga according to the prophecy of Daniel,
no, may tatama na bato doon. No, may tatamang bato doon sa rebulto na pinagawa ni Nebuchadnezzar, which represents the Persia, the Greece, the Roman, no, at saka yung nauna yung Babylonia, no. So wala sa order yung sinabi ko, pero yun yung apat na kingdoms, no, na tinamaan. And the last is the Roman. Tinalo ng Catholic Church ang mga Romano. So kaya tinatawag na Roman Catholic because it centers to the faith in Rome, kasi nandoon ang pontiff, no, the Roman pontiff, the Bishop of Rome. Sino? Si Saint Peter himself. Pumunta siya doon kasi iyon yung katuparan nung sinasabi ni Kristo na there will be a pastor to the Gentiles. John chapter 10 verse 16. No, with Saint Paul, pumunta sila doon sa Rome to establish the Catholic Church in a pagan country, what you call Babylonian or Babylonia, no, na Roma, no? So that's it. So kulang-kulang talaga sa history ang ating kaibigan. Kaya panawagan ko, kapatid, huwag ka mag-self-interpret. Bumalik ka na sa Katoliko. Delikado yan. Basahin mo 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16. Okay? Thank you so much. Yan, so dyan natatapos ang debate natin ngayon between Umbriel ng Malaya versus Denmark ng Catholic. So bago natin i-end yung ating live, bibigyan ko muna ng tig-isang minuto yung ating mga debater. So mauna na si Denmark para magpasalamat at meron kang ipopromote, bro Denmark. Pamute ka po. Okay, so thank you so much sa opportunity na makapag-debate ulit dito ngayon kahit gabing-gabi na. Thank you so much, Brother Rasha, to record. Talagang pinagtiyagaan mo ito si Brother Umbriel, no? So talagang pinagbigyan mo siya at maraming salamat kay Brother Umbriel, ha. Oo. Pinagbibigyan ko siya doon sa mga tanong niya kasi I am very willing to welcome you back to the Catholic Church after this debate, no? So ayan, no, nagpapasalamat tayo sa mga nagko-comment diyan sa comment box, no? It positive man yan or negative, tatanggapin po natin because it is part of my studies, no, at pa-improvement kasi hindi naman tayo magaling eh. Tayo ay kumukuha pa rin ng lakas doon sa Panginoon para lahat ng mga katotohanan ito ay ating maipahayag sa inyo ng buong linaw, no? Kaya salamat sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataong ito na tayo ay binigyan ng karunungan na nagmumula sa Kanya para maipaunawa natin ni Brother Umbriel ang katotohanan. So pinopromote ko po unang-una ang Debaters Convention, no? Ako po ang inyong kapatid kay Cristo, no? Inaanyayahan ko po kayo na bumili ng ating t-shirt and mug, no? Siguro magpipicture ako one of these days, no, para maipakita sa inyo yung t-shirt and mug natin na na-receive ko kay Brother Sispo. So ayan, no, pinasasalamatan natin yung ating sponsor for that t-shirt and for that mug, no. Yan, so tangkilikin nyo po ang Debaters Convention sa YouTube, Debaters Convention Official, hanapin nyo lamang po yan. And yung aking personal YouTube channel, Brother Denmark Santiago MI. Lahat po ng debates ko sa Debaters Convention nandoon po, no? So hanapin niya lamang po yon. Laman din po yun, puro Debaters Convention. So tangkidikin niyo po yon, no, mga kapatid. And lastly, po-promote ko again, no, yung webinars, mock debates, Bible study, and catechism ng Catholic Faith Day Apostolic Movement of the Philippines. Very welcome po kayong lahat, mga kapatid naming Katoliko and ng mga non-Catholic friends namin. Welcome po kayo to know and deepen your understanding regarding the Catholic faith para maliwanagan po kayo. Meron po tayong mga speakers and pwede kayong magtatanong doon sa amin. So thank you so much sa inyong lahat at magandang gabi. God bless. Okay, yan po si Denmark ng Catholic. Baybayan nyo daw siya sa kanyang YouTube channel.
Okay, so dadako na tayo kay Ombril. Isang minuto sa iyo, bro, kung meron kang Apa. Promote. bro Ombril. Obviously, I will promote debaters conventions. The reason why I promote this one, so mawala sa atin ng racism. Because I do believe na religion is one of the causes sa racism. Napakahaba yung paliwanag ko, kulang mga oras natin pag ako nagpapaliwanag. So, obviously, may narinig na kayo, and that is already a very good signs na ako'y mananatiling loyal sa debaters conventions. Ilalabas ko na po ang tugtog na dedicated ko sa mga debaters convention. Yanig. Tayo ay magyayanig. Para po sa atin lahat yon. Yan. Ang Malaya po ay nakikipagkaisa, hindi nang iisa. So, sasabihin na, tumatanggap naman ako lahat ng boto sa akin. Sa akin, manalo, matalo, wala akong pakialam dyan. What is really important is the intelligence. Malay Diwa. I'm promoting. Yan. Basic teaching ko will always be awareness, consciousness, Malay Diwa philosophies. Yan. Magkaroon tayo ng sarili natin pag-iisip. Yung YouTube channel. Yan. Apo, yung YouTube channel ko, Malaya Music Magnet, because I am also a musician. So, ipopromote ko po to. Marami na po ako ilalabas. Buong album, gawa ko po to. Pag nalabas ko na po yung album ko, ilalabas ko na rin po yung aking libro. Pinaghahandaan ko na po yan. So, nandoon, ang lahat ng aking mga kanta ay may ibig sabihin. Yan. So, follow the masses. Obviously, we are wrong. But, ang kapayapaan ay nagsisimula lagi sa tunay na unawa. Hindi sa sa paliwanag, hindi sa palilabo. Yun. So, subaybayan nyo si Ombril sa kanyang YouTube channel, no? At sa kanyang music din. Si Ombril pala ay madami ding original na music. So, isa din siyang, hindi lang debater, kundi isa ding artist na musician. Yan. So, salamat at ipopromote lang din namin yung aming Debaters Convention. Yung aming t-shirt at mug, available yan sa Shopee at Lazada. Pwede nyo siyang i-search agad. Debaters Convention doon sa ating search box. At lalabas na yung ating mga damit doon. Meron tayong variants na itim at puti, pang babae at pang lalaki. So, pwede kayong mag-avail sa aming Debaters Convention para suportahan din yung ating mga ganito. At kung gusto nyong sumali sa mga ganitong gawain, ganitong debate, kahit Bible believer ka man o hindi, ano ka man, at God believer or hindi, or ano pang paniniwala mo, so pasok ka dito. Pwede kang mag-PM kung meron kang kilala na nandito na, at pwede din mag-direct sa Debaters Convention or any admin like me, Brother Rasha Vista, pwede kayong mag-send ng message sa akin at ipapasok ko kayo sa ating mga group call kasi nag-uumpisa usually ang debate sa sharing. Tapos pag hindi nagkakaunawaan, ayun na, doon na magkakaroon doon na magkakaroon ng debate. So nagiging ginagawa lang naming formal yung aming sharing. So yun, at paki-subscribe na din yung ating Debaters Convention official at nagsa-start na po tayong i-upload yung halos yung mga ating mga past debate. So sana i-subscribe nyo din ang Debaters Convention at huwag nyong kalimutan, pagkatapos nito meron pa palang debate between Denmark and Ali Sultan ng Islam. Okay, so wag kayong tuloy-tuloy to yung ating debate. So yun, this is Debaters Convention. Admin Russia, we're out.